Di man kayo matamaan ng kidlat habang umuulan, baka makuryente naman kayo ng dahil sa live wire. At baka magaya kayo sa dalawang college students na gusto lang naman umuwi ng bahay. Story time. Naalala ko yung kwento na to kasi ang lakas ng ulan. Tapos bigla akong naisip kung kamusta na kaya yung mga estudyante sa Espanya. Mabilis kasing tumaas yung baha doon at apektado talaga yung mga estudyante, lalo na yung mga taga UST at FEU. At 9 years ago, may dalawang students na nangisay habang naglalakad sa baha sa Espanya. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Isa sa mga estudyanteng involved ay si Sigfid. Taga-FEU siya. Alam nyo, stressful na yung paglalakad sa baha. Pero hindi niya in-expect na bigla na lang siyang mangingisay dahil tinamaan niya yung isang live wire sa Espanya. Sa mga hindi nakakaalam, ang isang live wire ay isang buhay na kable ng kuryente. Siguro putol yung kable, tapos dahil nga nasa tubig baha, mas mataas yung range ng electricity kaya mas madami yung pwedeng maging biktima. Dinila si Sigfrid sa ospital, mga bandang 2:00 na to ng hapon. Tumawag na rin yung pulis sa Meralco para patayin yung kuryente sa area. Unfortunately, meron pang isang naging biktima. Ang sunod na nakuryente ay isang estudyante from UST na ang pangalan ay Cedric. Ito yung problema sa atin For the longest time, ang dami ng ginagawang programa para labanan yung pagbabaha. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasusolusyonan. Tapos ang tanong, bakit merong open wire? Delikado to, may bahaman o wala. Dalawa yung naging biktima nung araw na yon. At unfortunately, isa lang sa mga estudyante ngayon ang nabuhay. Kaya kapag merong baha, sobrang careful ako kasi bukod sa leptospirosis, hindi mo alam kung ano yung nasa ilalim kung meron bang butas yung kalsada o baka merong open wire. So sino yung nabuhay at sino yung nasawi? Nakaligtas yung taga-FEU at unfortunately, sumakabilang buhay yung estudyante na taga-UST. May he rest in peace.